Bago tayo magsimula, samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Una po sa lahat, sa dakilang biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa pagmamahal po ninyo sa amin, Panginoon, na pinatunayan niyo sa krus sa Kalbaryo, kung saan itinigis niyo ang inyong banal na dugo. Tiniyak niyo sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya nga, may confidence po kaming sabihin na langit po kami mapupunta, na born again po kami, at naging mga anak po kami ng Diyos. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay sa aming buhay Kristyano. Patuloy niyo po kaming tinuturuan, tinutustusan ng aming mga pangangailangan. Binibigyan ng biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya upang makaagapay po kami sa mahirap na sitwasyon ng buhay Kristyano, especially sa last days, kung saan talagang nagiging maruming-marumi na at napakagulo ng mundong ito. At kung wala ang biyaya niyo, Panginoon, anytime pwede po kaming mawala sa landas. Kaya marami pong salamat dahil patuloy, mayroon pong church na siyang nag-aalaga sa amin at nagsasabi sa amin ng dapat naming gawin upang makapagpatuloy po kami sa aming sinserong buhay Kristyano. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hiling ko rin po na kayo patuloy ang magturo sa mga kapatiran ng mga salita ng Diyos dito po sa Fruitful Beginning Series na talagang makakatulong sa paglago ng kanilang pananampalataya. Hiling ko rin po, Panginoon, na pagpalain niyo po lahat ng mga kapatiran habang sila po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Nawa makuha po nila yung mga aral na pwede po nilang isabuhay upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa kanilang buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa mga kapatiran ang naayon sa inyong banal na kalooban. Harinawa, patuloy na maaliw ang kanilang puso sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan ngayong araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin, bagong tipan, Hebreo chapter 12. Hebrews chapter 12, bagong tipan po yan. Chapter 12, mula verse 1. Hebrews chapter 12, mula verse 1 hanggang verse 11. Salitan po nating babasahin, Hebreo chapter 12, mula verse 1 hanggang verse 11. Babasahin ko po, verse 1, kayo po yung verse 2 hanggang makarating tayo sa verse 11. Hebrews chapter 12, verse 1. Sisimulan ko po. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Verse 11, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit,
subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Gaya po ng alam nyo at nakaschedule, ang ating session number 11 sa ating Fruitful Beginning series, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa disiplina ng Diyos. Discipline. Actually, ang salitang ito ay may negative na connotation sa mga brothers and sisters. Pero kung mauunawaan natin yung disiplina sa pamamagitan po ng Biblia, magiging positive po ang ating pagtugon dito at pagtanggap ng bagay na ito. Dahil yung disiplina, sabi ng Biblia, nagdudulot ito ng bunga ng katwiran sa ating buhay Kristyano. Kaya kailangan ko po itong i-explain sa inyo ng detalyado. Kasi minsan, mali ang pagkaunawa ng mga kapatiran sa discipline. Dahil mali ang pagkaunawa, pag nabigyan sila ng discipline ng Diyos, nagre-retaliate po sila. At yung iba rin, dahil hindi nila alam yung disiplina, kapag may na-disiplina sa church, naririnig ko, ay naka-DA yan. May disciplinary action. At ang kanilang tugon sa ganito ay parang napaka-negative. Mali po. Dapat maintindihan nyo ang disiplina, dahil ang disiplina ay part talaga ng ating buhay Kristyano. Alam nyo, para maintindihan yung Biblia, ang isang kapartner nito ay disiplina. Ang Biblia at disiplina ay para pong kandado at susi. Ginawa silang magkapares. Ang Biblia, mga salita dito at mga karanasang nababasa natin ay para pong kandado. Yung susi, yun yung disiplina para mabuksan mo yung karunungan na manggagaling sa bahay ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Kaya dapat, alam nyo ang ibig sabihin ng discipline dito po sa Biblia. At yan po ang tatalakayin natin. Bakit? Dahil bata pa tayo sa pananampalataya, naturally, madaling makagawa ng mga pagkakamali. Kasi marami pa kayong hindi alam. Lalo na after nasa around 6 months ng inyong Christian life, marami pa kayong hindi alam at natural na makagawa po kayo ng mga kasalanan. At pwedeng pumasok ang disiplina doon, kaya ngayon kailangan kong ituro ito. Dahil ulitin ko, ang disiplina ay isang paraan ng Diyos para maunawaan natin ang Kanyang salita. Kaya ngayong araw, detalyado po natin, and in God's willing, kung matatapos ko, I hope, matapos ko lahat ng pinrepare ko patungkol po sa disiplina ng Diyos. Ang unang point na gusto ko pong ibahagi, mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa disiplina. Balikan natin Hebrews chapter 12, verse 6. Hebrew chapter 12, verse 6. Verse 5 and 6. Basahin po natin, sabay-sabay 5 and 6, 3, 2, 1. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon, huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Ang Hebrews chapter 11, tungkol po ito sa faith chapter. Ang Hebrews chapter 12, kung titignan natin, patungkol po ito sa buhay Kristyano kung saan may disiplina ang Diyos. Ito ay patungkol sa pakikipaglaban sa kasalanan. At para matuto tayong iwanan at labanan ng kasalanan, dumarating din po ang disiplina ng Diyos. Kaya ito po ay paraan para mapagtanto natin na talagang hindi maganda ang kasalanan sa harap ng Diyos. At kapag nakagawa tayo, pumapasok ang disiplina. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang magpakasasa tayo sa putik o karumihan. Kaya kung titignan nyo, chapter 12, verse 1, sabi ni Apostol Pablo, yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, anong sabi niya? Itabi natin ang bawat pabigat at ang mga pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Itabi na raw natin ang ating mga kasalanan. Ano pa? Verse 2, mag-focus lamang kay Jesus Christ. Pagmasdan natin si Jesus. Ito yung paraan para unti-unti nating mawala yung kasalanan sa ating buhay Kristyano. At pangatlo, papasok ngayon ng disiplina. At kung may disiplina, ano po ang sabi ng Biblia? Verse 3, isaalang-alang ninyo. Verse 5, huwag mong ipagwalang bahala sa gitnang bahagi. Kaya dapat, isaalang-alang natin to, at huwag nating ipagsawalang bahala kung may disiplina ang Diyos sa atin. Kaya ang unang punto, verse 5 and verse 6,
ang disiplina ng Diyos, dapat matuwa tayo. Bakit? Ito ay simbolo na ligtas ka na at mahal ka ng Diyos. Sabi dito, verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Kaya kapag nakaranas ka ng disiplina, on the other hand, kahit masakit, masaya ka. Bakit ito patunay? Ay, talagang ligtas na talaga ako. At ang disiplinang ito, nagsasabing mahal ka ng Diyos. Tandaan nyo ito. Ang disiplina ng Diyos ay magsisimula kapag ligtas ka na. Walang disiplina kung hindi ka pa naliligtas. Kaya kapag naligtas ka na at nakagawa ka ng mali, nakagawa ng medyo talagang hindi magandang kasalanan, papasok ang disiplina ng Diyos. Kaya, once you are born again, papasok ang disiplina kapag may mga mali kang ginagawa sa iyong buhay Kristyano. Alam natin, past, present, and future sins, napatawad na lahat. Tama po ba? Gusto ko pong i-correct yung sinabi dito sa verse 6. Kasi minsan, mali yung pagkakaunawa. Sa last part, sabi dito, pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Pero actually, hindi accurate yung word na pinarurusahan. Ang verse na ito ay galing po sa aklat ng Kawikaan. Tingnan natin para mas maintindihan. Proverbs chapter 3. Mga Kawikaan, chapter 3. Proverbs, Kawikaan chapter 3, verse 11 at verse 12. Mga Kawikaan, chapter 3, verse 11 at 12. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Kaya maging masaya ka on the other hand, kahit masakit ang disiplina ng Diyos kasi anak ka niya at mahal ka niya. Actually, sa original na salin, hindi parusa, palo. Okay? Ang pinaparusahan ng Diyos ay yung mga hindi ligtas. Minsan, kapag dumating na ang paghuhukom. Pero kapag anak ka na ng Diyos, ang tamang term ay hindi po parusa. Ang tamang term ay disiplina o chastisement, pamamalo. Bakit? Kayo pong mga magulang, mahal natin ang anak, kaya pinapalo natin. Hindi po natin sinasabi, sige, makulit ka, paparusahan kita. Hindi. Kapag makulit ka, sige, may palo ako. Tama? Kaya mayroon pong palo ang Diyos. Simply because mahal niya tayo. However, maraming tao hindi ito nauunawaan. Kaya pag nadidisiplina, parang negative sa kanila. Mali. Kapag nadisiplina ka dahil sa maling ginawa mo, dapat sa puso mo ma-appreciate mo yung pagmamahal ng Diyos. Balikan natin yung Hebrews chapter 12 para mas maintindihan. Hebrews chapter 12, verse 7 and verse 8. Alam ko po, pagod na kayo dahil ang dami nating sermon. Kaya maaari, medyo inaantok. Basahin po ninyo. Kayo po ang magbasa. Verse 7 and verse 8. Hebrews chapter 12, verse 7 and verse 8. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Magtiis kayo. Kaya ang discipline ay outward manifestation ng ating kaligtasan. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang anak. Yung anak nyo po sa kabilang yung hindi nyo anak, yung kapitbahay lang, dinidisiplina mo, hindi. Hindi ho, mababantay bata ka dyan. Kung pinalo mo hindi mo naman anak. Tama mali. Kaya nga, kung may disiplina, patunay ito na anak na ako ng Diyos. Simbolo ito. Isang simbolo ito na ligtas ka na talaga. On the other hand, kapag gumagawa kayo ng kasalanan at walang palo, may problema tayo. Paulit-ulit ka na lang sa kasalanan na yon at walang palong nangyayari, i-check mo na ang iyong pananampalataya. Ang sagot doon, baka hindi ka pa talaga ligtas. Kasi natural sa Biblia, dahil mahal tayo ng Diyos, papasok ang pamalo kung may mali tayo. Bakit? Alam ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Alam niya ang kasalanan. Hindi siya nalulugod sa kasalanan kasi ang kasalanan ang nagdudulot ng kasiraan natin.
Kapag hindi ka ligtas, yun ang magdadala sa iyo sa impyerno. At kapag ligtas ka na, bagaman napatawad na niya lahat, pero kapag gumawa ka ng kasalanan, papaluin ka niya talaga. Kasi ang kasalanan ang nagdadala ng lahat ng problema sa mundong ito. Ang kasalanan talaga, ang pinaka dahilan kung bakit bumabagsak ang Christian life nyo. Kaya para maalis yung kasalanan na yan, at dahil mahal tayo ng Diyos, papaluin ka talaga niya. Tandaan niyo po ito, dahil ayaw kanyang lumaki sa maling pamamaraan. Kaya namamalo po ang Diyos. Papaluin ka niya. Mayroon pong kasabihan, spare the rod, spoil the child. Sa panahon natin ngayon, hindi na namamalo ang mga magulang, tama? Kasi spoiled ang mga bata. Totoo po ito. Ang pagmamahal ng Diyos, dinadaan niya po sa kanyang pagpapalo o pagdidisiplina. Lalo na kung may nagawa kang mali sa iyong buhay, Kristyano. Ulit-ulitin ko po ha, kung may ginagawa ka ngayon na kasalanan, matagal na, secret sin, pero hanggang ngayon wala kang natatanggap na pamamalo, nakakatakot, baka mag-rapture, maiwan ka. Kaya gusto ko pong ituro sa inyo, pag may Bible seminar, makinig kang mabuti. Sa first year ng aking buhay Kristyano, nanood talaga ako ng mga Bible seminar. Gusto kong mapatunayan, gusto kong 100%, 200% save ako. Isang araw sa aking Christian life, sa unang taon ng aking buhay Kristyano, may ginawa akong medyo hindi maganda. Alam niyo po, naging masaya pa ako. Bakit? Pinalo talaga ako ng Diyos. Pumunta ako sa emergency ng hospital kasi may nangyari po sa akin. Pero doon, napagtanto ko, save na talaga ako. At nakita ko yung pagmamahal ng Diyos kasi gusto niyang ituwid ang pagkakamali ko sa buhay Kristyano. Tignan din natin, Apocalypse chapter 3. Apocalypse chapter 3, verse 19. Kaya ang pamamalo ay simbolo ng kaligtasan at pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Revelation chapter 3, Apocalypse chapter 3, verse 19. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinisisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Malinaw dito sabi ng Biblia, lahat ng iniibig ng Diyos may pamalo, may disiplina. Bakit? Dahil ito ay magdudulot ng repentance. Para magsisi ka talaga at ito ay nagbubunga ng mas malapit na relasyon sa Diyos. Para maintindihan, nakagawa ka ng hindi magandang kasalanan, medyo mabigat. Dinisiplina ka ng Diyos. And then, minsan you have to be separated. Sasabihin namin, hindi ka makakapag-church ng 6 months or 1 year. Habang naroon ka sa discipline, dito muna mapagtatanto, may mali ako. Ang tamang pagtanggap doon, tama, nagkamali ako. Kaya nga, magsisi. At kapag napagsisihan mo, makakabalik ka uli, alam niyo po, mas lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Mas maa-appreciate mo, nagkamali ako, pero never akong itinakwil ng Diyos, nandyan pa rin yung pagmamahal niya sa akin. Gusto lang niya akong ituwid. Kaya habang nagsisisi, nagkaroon ng repentance, nagbubunga ito ng mas malapit na relasyon sa Diyos. Alam niyo, ang palo ng Diyos ay pagmamahal. Tingnan natin awit 23. Dahil minsan, nami-misunderstand nyo kapag pinalo ka niya, pag-isip bata pa, di ba, pag pinalo ka, hindi talaga ako mahal ni mama. Di ba? Pero dapat maintindihan natin. Awit 23, verse 4. Si Haring David, nagkamali rin siya sa Christian life niya, pinalo siya ng Diyos, napakabigat ng palo, napakasakit. Pero ito ang narealize niya, verse 4. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Sa Israel, mayroon pong mga pastol, kapag namamali ng landas, yun pong mga tupa, kasi ang tupa kapag nawala, di na yan makakabalik. Di na niya alam ang pabalik. Kaya mayroon pong pamalo ang pastol. May tungkod siya at ginaganon niya sila. Ganon din po ang Diyos. Kapag namamali tayo ng landas sa ating Christian life, mayroon po siyang tungkod. Sabi ni Haring David, inaaliw ako. Kaya nakakaaliw pala yung palo. Pero dahil hindi natin alam, kapag pinalo ka,
nagdadamdam ka, naghihinanakit ka, umiiyak ka. Natural yun kapag bata pa, di ba? Pag pinalo mo yung bata, minsan nagtatampo, di ba? Ayaw pang kumain. Minsan magbabalot, maglalayas daw, di ba? Pero hanggang saan ang paglalayas niya? Doon sa hagdanan lang. Di ba? Ganun tayo. Pero sabi dito, nakakaaliw ang pamamalo ng Diyos. Kasi nga, simbolo ito na mahal ka niya. Ayaw kanyang mapariwara. Kaya pumapasok ang discipline. Pagmamahal yon. Pasensya na po, wala akong ibang magamit na illustration. Yung sarili ko na lang. Nung bata ako, makulit din po talaga ako. Ako yung batang parang mag-isip matanda. Kaya ang dami pong disiplina at palo ng aking nanay sa akin. Isang araw, talagang pinalo po ako ng mabigat na mabigat. To the point na, yung iyak ko lagi kong sinasabi, gaganon siya. Ang sakit. Talagang may mga marka po. Pero, habang pinapalo ako, napansin ko yung mother ko. Ano napansin ko? Umiiyak siya. Habang pinapalo po ako. Meron pong kasabihan sa English, sabi ng mga magulang pag pinapalo tayo, this hurts me more than it hurts you. Actually, habang pinapalo tayo, mas masakit sa kanila yun kasi mahal na mahal nila tayo. Ganon din po ang Diyos. Kaya kung may palo sa ating buhay Kristiyano, we have to think about the love of God. May mga bagay dito sa Biblia na minsan hindi nyo maintindihan, na parang minsan napakalupit naman ng Diyos. Mali po. Kapag hindi nyo maintindihan at parang malupit ang Diyos, tignan nyo yung pag-ibig at maiintindihan nyo yon. Bakit kailangan niyang mamalo? Dahil mahal niya tayo. Ayaw niya na mag-penetrate ang kasalanan sa buhay natin. Bakit? Ang kasalanan na yan sisira sa iyong buhay Kristiyano. Malulumpo ka. Wala kang magagawa para sa Diyos, para sa evangelism, sa ministry mo, kung may kasalanan. Kaya nga, pinapalo niya tayo. Tingnan natin Job, chapter 5. Tandaan natin, pag pinalo tayo ng Diyos, masakit din ito sa Kanya. I-consider nyo siya at wag lang yung sarili nyo kapag pinapalo kayo. Job chapter 5, verse 17 hanggang verse 18. Job chapter 5, verse 17 at verse 18. Narito, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y sumusugat, ngunit kanyang tinatalian. Siya'y nananakit, ngunit nagpapagaling ang kanyang mga kamay. Totoo po ito. Physically, may tatay tayo, may nanay tayo, pinapalo tayo. Kapag nasaktan tayo, di ba sila rin ang gagamot, di ba? Ang malaga sa kanila, nagtanda ka, naunawaan mo na mali yung ginawa mo. Mga nanay, kung namalo kayo, huwag kayong mamamalo na wala lang. Pagkatapos mong paluin, i-explain mo kung ano yung mali para ma-realize niya. Kasi minsan walang wisdom ngayon ng mga magulang. May ginawang mali, pinalo niya. Pagkatapos, wala nang salita mali. Pagkatapos paluin yung bata, i-explain mo, ito yung mali mo kung bakit kita pinalo. Bakit kita pinalo? Kasi mali yan. Gusto kitang lumaki ng maayos. Ganon din po ang Diyos. After niya tayong paluin, nasugatan tayo, tinatalian din pa rin niya. Nasaktan tayo, pagagalingin po niya. Yun po ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Balikan ko yung kwento ko, di ba? Pinalo po ako. Iyak na ako ng iyak, umiiyak yung nanay ko. Pagkatapos ng ilang minuto, ilang oras, nakita may mga latay. O, ano yung pampagamot ng nanay ko sa akin? Sasabihin niya sa kuya ko, bilan mo siya ng Royal. Nandiyan na yung Royal, iinumin ko, okay na uli ako. Yeah? Nalatayan, nasugatan, pero merong pagmamahal. Ano yun? Royal. Pag may pera pa, may kasamang skyflakes po yun. Kaya, nandun pa rin, habang kinakain ko, nandun pa rin. Pero, ito simpleng kwento ko, pero minsan naiiyak ako pag naaalala ko to. Dahil mahal na mahal ako ng nanay ko, sabi ko. Pinalo niya ako. And then sa Christian life ko, ito yung maituturo ko sa inyo. Pagmamahal ng Diyos yung pamamalo niya sa atin. Natural kang papaluin kung may mali ka. Ito yung i-check nyo. Ang tagal ko na sa church, mayroon akong mabigat na kasalanang dinadala. Hanggang ngayon walang palo. Baka anak ka pa sa labas. Baka hindi ka pa talaga naliligtas.
Wala po akong nakita sa aking Christian life na talagang ligtas, na may ginagawang mali at hindi siya pinapalo. Pinapalo po siya talaga. Bagaman hindi namin alam, minsan yung nagagawa niyong kasalanan, may isang pamalo ang Diyos na hindi niyo lang alam. Bigla na wala ka na sa church, palo na pala yun ng Diyos. Bakit? Hiniwalay ka na lang niya. Dahil makaka-apekto ka sa purity at kalinisan ng church. However, hindi ito nare-realize ng marami. Kaya mag-isip po tayong mabuti. Pag na-realize nila, babalik yung mga yun at di na sila uulit. Kaya ulitin ko, pagmamahal at simbolo ng kaligtasan ang disiplina ng Diyos. Sunod po, tingnan natin sa Deuteronomy. Lumang Tipan, Deuteronomy chapter 8. Verse 5. Deuteronomy chapter 8, verse 5. Babasahin ko po. Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Ang susunod na dapat niyong malaman sa disiplina, ang disiplina ng Diyos ay ginagawa niya para mag-mature po tayo. Para maintindihan, may isa pong batang-bata, hindi pa niya alam ang konsepto ng electric fan. Naaliw siya, kaya minsan, pinapasok niya yung kanyang kamay. Minsan, pinasok niya ang kamay, nadali, nasugat, natakot na siya. Tama? Ipapasok niya uli yung kamay, hindi na. Dahil pag na-realize siya may takot, hindi na. Minsan, ganito yung nangyayari sa bata. Ganon din po sa atin. Sinusugatan tayo ng Diyos kasi naglaro tayo ng delikado. Naglaro ka ng apoy. Naglaro ka ng kutsilyo. Yung ibig kong sabihin sa apoy at kutsilyo, kasalanan ha? Kaya minsan nasusugatan ka. Gusto ng Diyos magtanda ka, pinapalo ka niya para lumaki kang disiplinado. Kaya nga, kapag naintindihan mo to, nagmamature ka. Alam niyo po yung salitang discipline sa English, related po ito sa salitang disciple. Anong ibig sabihin ng disciple? Learner and follower. Kasi sa pamamagitan po ng disiplina, natututo tayo. Kapag nakagawa ka ng kasalanan at dinisiplina ka ng Diyos at nagkaroon ka ng repentance, another step pataas sa iyong buhay, Kristyano. We are not perfect. Kaya nga natural ang disiplina ng Diyos, hindi dahil sa galit siya, kundi gustong mag-mature ka, magtanda ka sa maling ginawa mo. Kaya ulitin ko, ang disiplina at ang Biblia ay parang susi at kandado. Kapag nadisiplina ka, nabubuksan ang karunungan ng Diyos tungkol sa pagmamahal niya sa iyo. At dapat ma-appreciate po natin ito. Okay? Sa mga nadidisiplin, huwag kayong magkaroon ng negative na pakiramdam sa kanila. Kasi minsan pag may nadisiplina, parang, negative na kaagad. Mali po. Ang tanging yung magagawa pag may nadisiplina ng kapatiran, ipag-pray nyo siya. Yun lang ang magagawa natin. Dahil ang disiplina actually ay sa pagitan niya at sa Diyos. Kaya anong gagawin natin? Ipag-pray siya. Hindi yung may nagawang kasalanan, dinisiplina, bahala ka sa buhay mo. Parang ketong siya. Hindi ganun. You have to pray. You have to pray hard for her or him na makayanan niya yung sakit ng pamamalo. Kasi talagang masasaktan siya para magtanda. Kasi nga ang disiplina ay ginagawa ng Diyos para mag-mature tayo. Okay? Ngayong malaki na kayo, pinapalo pa ba kayo sa bahay ni nanay? Pagbata, pinapalo, di ba? Habang nagmamature, habang malaki na, alam niya na yung tama at mali. Pero of course, kung nakagawa ka pa rin ng mali, pinagsasabihan ka na. Kasi sa regulation ng tao, ang pangit namang tignan, ang laki-laki na, pinapalo mo pa. Tama? But anyway, in any case, ang gusto kong maintindihan nyo, pinapalo tayo ng Diyos para mag-mature tayo sa ating buhay, pananampalataya. Doon mo marirealize kasi mahal ka ng Diyos. Anong isusukli mo? Pagmamahal na rin. Nagkamali ko, Panginoon, di ko na uulitin pa. Isa pa, may disiplina ang Diyos para mapalinis tayo mula sa kasalanan. Hebrews chapter 12. Tingnan natin. Balik po tayo sa mga Hebreo, chapter 12. May disiplina ang Diyos. Bakit? Para patuloy tayong malinis mula sa kasalanan. Kaya dito po sa aking script, God disciplined us to purify us from sin. Para linisin tayo sa kasalanan. Verse 10. Hebrews chapter 12, verse 10. Sabay-sabay po. 3, 2, 1.
sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Kaya ang disiplina ay paraan ng Diyos para makibahagi tayo sa kanyang kabanalan. Sabi dito, dinidisiplina tayo ng Diyos upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Because of sin, nagkakaroon tayo ng disiplina, hindi dahil sa galit ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. At para mawala yung kasalanan at magtanda tayo, dinidisiplina niya tayo para iwasan na natin yung kasalanang iyon. Alam nyo, kung nadisiplina ka ng Diyos dahil may ginawa ka at ramdam mo yung sakit, sa tingin nyo, uulitin mo pa? Kung talagang naintindihan mo, may term sa Tagalog, bagtatanda ka. Opo. May isang pamalong napakasakit at dahil ramdam mo yung sakit, di mo na talaga uulitin. Kaya ito po ay paraan ng Diyos para mapalinis tayo sa ating buhay Kristiyano. Kasi kapag naramdaman mo na yung sakit, natural po yan. Iiwasan mo na ang kasalanang iyon. Bakit? Sa tuwing maaalala mo yung disiplina, natatakot ka na. Di ba? Nagkaroon na ng godly fear sa puso mo. Dahil sa kasalanang ito, pinalo ako ng Diyos. Takot na ako. Ayaw ko nang mangyari pa sa akin. Yung maoperahan ako, parang ganon. Yung nawala lahat sa akin, ayaw mo na. Ayaw mo nang ulitin. Kasi naramdaman mo na yung sakit. Kaya ang tatay natin, matuwid siyang tatay. Kaya tayo pinapalo kapag may mali tayo. Tingnan pa natin unang Pedro, chapter 1. Unang Pedro, chapter 1, verse 14 to 16. First Peter, chapter 1, verse 14 hanggang verse 16. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Through discipline, talaga pong iiwas na tayo sa kasalanan. At dahil doon, natural na tutupad, yun pong proseso ng kabanalan sa ating buhay Kristiyano. Natututo tayong sumunod. Sa verse 14, sabi niya, tulad ng masunuring mga anak. Minsan ayaw sumunod ng anak. Ano po yung panakot nyo? Ayaw mo? Ayaw? Pag nakita niya yung pamalo, anong gagawin ng anak? Opo, bibili na po. Diba? Dahil may palo. Naramdaman na niya kasi ng yung sakit. Ang tatay natin, gusto niyang sumunod tayo. Bakit? Dahil sa pagsunod, natatanggap natin ang pagpapala. Ganon niya tayo kamahal. Hindi mo matatanggap ang pagpapala kung nasa kasalanan ka. Kaya nga sa church, ginagawa natin lahat para maituro sa inyo ang buhay sa kabanalan. Bakit linggo-linggo nag-aaral tayo ng words of God? Para sa relihiyon? Hindi po. Para proseso ng sanctification ay mangyari sa inyong buhay Kristiyano. Kung may mali kayo, nare-reveal sa sermon. Pero wala ka pa rin ginawa. Pag uwi mo, ginawa mo uli. Papasok ngayon ang palo. Kapag napalo ka na, doon mo na po marirealize, mali talaga ako. At dahil alam mo yung sakit ng palong yon, next time, di mo na gagawin yung mali at susunod ka na sa Diyos. Kapag ganon, naaabot yung proseso ng kabanalan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kung may palo. Discipline. Bakit? Ito yung paraan niya para mapabanal tayo. Sabi dito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sabi sa English, like father, like son. Ayaw kanyang mapariwara, kaya kapag nagkamali ka, pinapalo ka niya. Hindi dahil sa galit siya, kundi dahil mahal na mahal ka niya. Kaya dapat tignan niyo po yung palo ng Diyos bilang pagmamahal. Pag may nadisiplin dito, huwag po kayong magtampo. Ituring niyo na pagmamahal yun. Correction is a sign of love. Pag kinukorek, china-chastise, pinapalo ka ng Diyos, sign po yan ng kanyang pagmamahal sa iyo. Next, na dapat niyong malaman, paano dumarating yung pamamalo ng Diyos? Paano ko, Pastor, malalaman na pinapalo na ako ng Diyos? Ito yung una po na paraan ng pamamalo. Unang Korinto,
11, versikulo 30. 1 Corinthians chapter 11, verse 30. Ito po ang kwento ng mga kapatiran sa Korinto. Matitigas din po ang ulo nila, kaya ito po yung palo ng Diyos sa kanila, at pwedeng maging gaya ito sa atin. Unang Korinto chapter 11, verse 30. Basahin po ninyo sabay-sabay, 3, 2, 1. Nakakatakot. Kaya paano pinapadaan ng Diyos yung pamamalo? Minsan nagkakasakit tayo. Physically, nangihina tayo. At worse, kung talagang hindi katanggap-tanggap yung ginawa mong kasalanan, may kakayahan ng Diyos na kunin ka na lang niya. Sabi dito, ang ilan ay namatay na. Kaya minsan nagkakasakit kayo, ganito po ang dapat maging isip nyo. Bakit kaya ako nagkasakit? Baka pinapalo na ako ng Diyos. Pero hindi ko po sinasabi na lahat ng sakit naman ay dahil sa pamamalo ng Diyos. Halimbawa, may marayuma ka na. Nilantakan mo pa yung lechon. Ay hindi yun palo natural, masakit na yung gout mo. Tama, mali? Minsan kasi, pinapalo ako, pastor ng Diyos. Bakit po? Yung rayuma ko, umano na naman. Anong kinain mo kagabi? Sarap ng baboy, pastor. Taba. Ay, hindi yan pamamalo. Resulta lang yan ng mali mong pag-iisip. Okay? Hindi lahat ng sakit ay resulta ng pamamalo. Pero mag-isip kayo, kung may matinding sakit, bakit nangyari sa akin ito? Balikan mo ang Christian life mo kasi baka may kasalanan ka. Anong gagawin mo? Mag-pray ka na kaagad at mag-sorry ka na kaagad sa Diyos. Napatawad na niya lahat ng ating mga kasalanan. Yung kasalanan ginawa mo, napatawad na, hindi pa. Okay, anong gagawin ng Diyos? Papasok yung palo. Napatawad na nga kita eh. Gagawin mo pa, kaya papaluin kita. Palo na at hindi na po parusa. Sana wala po akong marinig, pinaparusahan ako ng Diyos, pastor. Baka hindi ka paligtas kung pinaparusahan ka. Mas magandang term, dinidisiplina ako ng Diyos. Pinapalo ako ng Diyos. Isa pa, kung karumal-dumal yung kasalanan, pwedeng kunin na ng Diyos ang buhay mo. Nangyari ito sa isang brother sa Corinto. Tingnan natin ang brother na ito. 1 Corinthians, nasa langit na po siya, ligtas siya, pero nakagawa siya ng isang mabigat na kasalanan. Pasensya ka na, ikukwento ko sa kanya ginawa mo. Wala, ginawa mo. Verse 1, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Nakiapid siya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Verse 5, unang Korinto, chapter 5, verse 5. Basahin po ninyo, sabay-sabay, 3, 2, 1. Naintindihan ko, marami pang bago, wala pang Biblia. Unang Korinto chapter 5 verse 5, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Anong ibig sabihin? Sige, mamatay na yan. Kinuha siya po ni Lord, nasa langit na siya. Bakit? Sabi ng Diyos, ayaw ko nang magpakasasaka sa karumihan. Dito ka na sa piling ko para ma-stop na yung kasalanan na yan. Kaya namatay po siya. At pwedeng mangyari ito sa atin. Kaya dapat, mag-ingat tayo sa kasalanan. Kasi saan pinapadaan ng Diyos ang disiplina? Nagkakasakit or minsan baka may mamatay pa sa atin. Ano pa? Minsan, ikaw lang nakakaalam, secret sin. Ano ang isang pamalo? Ang salita ng Diyos ay di mo maintindihan. Sermon kami ng sermon, walang tumatatak sa puso mo. Basa ka ng basa, walang nangyayari kasi may kasalanan ka. Yan ang isa pang pamalo ng Diyos. Yung isa, ihihiwalay ka ng Diyos sa congregation. Kaya kung may mga nangyayaring mali, lalo na at open yung ginawang kasalanan,
at nakikita ng mga kapatiran, dito na papasok yung tawag nating church discipline. Linawin ko po, although may church discipline, ang talagang nagbibigay ng disiplina ay ang Diyos. Kasi minsan na-discipline, 6 months wala, parang wala lang. Okay lang naman, makakabalik naman ako. Ganun yung kasi hindi niya alam. Akala niya, yung church ang nag-discipline, hindi. Ang Diyos talaga ang nagdi-discipline. Kaya kung nasa disiplina kayo, ang purpose nun, marami. Isa-isahin ko. Sino ang dinidisiplina ng church? Ito ay mula sa Diyos, pinapadaan niya sa church. Una, ito. Unang Korinto, chapter 5, verse 11 to 13. Unang Korinto, chapter 5, verse 11 to 13. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagmumura, maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa mga nasa labas? Hindi ba yung mga nasa loob ang iyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Brothers and sisters, kung may mali at engage kayo sa tinatawag na overt, lantarang kasalanan, anong turo ni Kristo? Kailangan kayong hindi mo na pagsimbahin. Halimbawa, mayroon po dito, mga young adult, halimbawa, nakagawa ng isang kasalanan na hindi pinapahintulot ng Diyos. Alam nyo, ang ibig kong sabihin, once na nalaman po namin yan, automatic, hindi ka na pwedeng magsimba. Minsan, umaabot ng 1 year. Bakit? Yan ang paraan ng disiplina ng Diyos. Makakaapekto ka sa church. Hindi ka magiging magandang halimbawa sa mga kapatiran. Kaya dinidisiplina ang mga ganitong uri ng kasalanan na nagagawa sa church. Ano pa? May disiplina rin po kung ikaw ang nagiging dahilan para ma-divide ang mga kapatiran. Mari nagtuturo ka ng maling doktrina. Kaya mag-ingat po kayo, mga brothers and sisters. Baka mayroon pa dito, nakikinig sa ibang denomination. Sabay nakinig. Mali yung turo, dinala niya sa church at tinuturo niya. Parang feeling niya rin, pastor na rin siya, nagtuturo. At mali, kapag ganun, pwede kang madisiplina. Bakit? Nagkukos ka ng division sa mga kapatiran. Tignan natin Roma 16, versikulo 17. Roma 16, versikulo 17. Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Kaya nga, inaalis siya. Nagtuturo siya na malayo. Iba sa natututunan natin dito sa Biblia. Ito po yung wrong doctrine na tinatawag. Okay. Kaya pakiusap, pagbago pa kayo, natural yun minsan, nakikinig kayo sa sermon ng iba. Oo. Minsan nakikinig sa ibang church, ipopost sa group chat, mali po ito. Alam ko kaagad, kung hindi galing sa church, ang pinost nyo. Bakit? May discerning spirit tayo. Sa sanlibutan, ang mga preaching nila, parang alam nyo yun? Makasanlibutan ng approach. Tayo, spiritual lagi. Kaya alam na yan. Kapag hindi yan nahinto, pwedeng madisiplin ka po. Lalo na kung mali yung mga turo. Kaya wag po kayong basta-bastang mag-post, magturo ng mga bagay-bagay na natutunan nyo lang sa Facebook, sa YouTube, sa mga nangangaral na hindi naman talaga ligtas. Dapat alam nyo ito, hindi lahat ng nangangaral, majority ng mga pastor sa labas, hindi yan ligtas. Kinaisulat ang Mateo 7:21 hanggang 23. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At gumawa ng gawang makapangyarihan sa iyong pangalan, sabi nila. Anong sinabi ni Kristo ng Diyos? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya may discipline, kung nakagawa tayo ng mabigat na kasalanan, church discipline ang papasok dyan, ihihiwalay ka muna. Nagkukos ka ng maling turo, nadidivide ang mga kapatiran, ihihiwalay ka. Ano pa? Ang isa pang dinidisiplina ng church, yung mga kapatiran na nagmataas na,
ayaw sumunod sa sinasabi ng church. Ikalawang Tesalonica, chapter 3, verse 6 to 7. Ikalawang Tesalonica, chapter 3, verse 6 hanggang 7. Aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano ninyo dapat kami tularan. Paano ninyo kami dapat tularan? Hindi kami nagtamad noong kami kasama ninyo. Isa pa, Kawikaan 18 verse 1. Kawikaan 18 verse 1. Ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Kaya may discipline, church discipline, kung parang gumagawa ka ng union, sarili mong grupo, at ayaw magpasakop sa turo ng Biblia, sa turo ng church. May discipline po yan. Minsan nangyayari yan, bigla na lang sumisingaw, at ang Diyos na po yung kumikilos talaga. Minsan, inaalis niya sila sa church. Pati yung mga sumama sa Kanya, lahat sila nawawala. Problema na po nila yon. Pero sana, kung ma-realize nila yung magkakamali, yung iba, dahil magkaroon ng pagsisisi, bumabalik sila. Yung iba, hindi na bumalik. Kaya ang question, ligtas ba talaga sila? Sinong nakakaalam? Sila lang at ang Diyos. Kaya sa disiplina, wala po talaga tayong magagawa. Kailangan lang nating ipag-pray yung dumadanas ng disiplina ng Diyos. Tanong, bakit kailangang may disiplina? Lilin ko, nagdidisiplina ang Diyos para mapanatili niya na malinis ang kanyang iglesia. Hindi pwedeng marumi ang iglesia ng Diyos. Dahil kung may marumi, hindi tayo mananalo sa digmaan. Alam nyo, nakikipagdigma tayo kay Taning, tama? Kung may kasalanan sa loob, paano tayo mananalo? Kaya dapat walang kasalanan. Sa aklat ng Joshua, alam nyo, pagkatapos pong pabagsakin ng mga Israelita ang lungsod ng Jericho, walled city na napaka taas ang pader, nanalo sila. Yung susunod na bayan, yung Ai, talo sila. Bakit? May gumawa ng kasalanan. Tingnan natin Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Kaya sana maging sensitive tayo. Isipin niyo po ang iglesia. Madadamay ang lahat kung may mali, may kasalanan ka. Dito sa Joshua chapter 7, may isang tao lumabag sa Diyos. Gumawa siya ng kasalanan, kaya nagalit ang Diyos, kaya natalo ang Israel laban sa Ai. Joshua 7 verse 1, ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Sabde, na anak ni Zera, sa lipi ni Judah, ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Kasi sa lumang tipan dito po sa Joshua chapter 7, makikita ang buong kwento ni Akan. After nawasakin ng Diyos ang Jericho sa chapter 6, lulusob na po sila. Sabi ng Diyos, lusubin niyo ang Ai. Ang bayan ng Ai ay di hamak na maliit na bayan. Noon po, pag may mga digmaan, kinukuha po nila yung samsam. Pero nagbili ng Diyos, wala kayong kukunin. Lalo na sa aking mga itinalagang bagay. Pero ito pong si Akan, may nagustuhan siya. Tinago niya. Pasensya na po sa term. Ninakaw niya. Tinago po niya ito. At dahil doon, lumusob sila, talo po sila. Joshua 7 verse 11 to 13. Kasi Joshua, umiyak sa harapan ng Diyos, bakit kami natalo? Verse 11 to 13, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanya. Ito ang sagot ng Diyos. Umiiyak po siya. Kaya sabi ng Diyos, sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Kita mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi nasasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo.
Tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan. At sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Kaya anong nangyari? Nagdesisyon sila Joshua, magpalabunutan. Nabunot si Akan. At doon na po siya nakonsensya. Sabi niya, kumuha ko sa itinalagang bagay. Ano po yung lesson? Hindi kumilos ang Diyos sa kanila, kaya sila natalo. Kaya nga, kapag may mga ganitong bagay, pumapasok ang disiplina. Kaya nagdidisiplina, ihiwalay ka muna. Kung hindi makaka-function ang church. Kaya sana po maging sensitive kayo, wag lang makasarili. Gawa lang ng gawa ng kasalanan. Paparating ang Bible seminar, sarili mo lang iniisip mo, maring maging cause ka, imbis na maraming maligtas, magliligtas pa rin ang Diyos, pero nakaka-apekto ito. Kaya magtanong tayo, bakit ganun? Nag-prepare naman tayo. Bakit parang matamlay ang Bible seminar? Meron pong isang nangyari sa ating karanasan, di ko na po babanggitin. Yung kanilang minister nagtataka. Nag-prepare sila ng Bible seminar. Nag-invite po sila doon sa covered court. Kala nila okay. Alas 7 na, bakit walang pumapasok? Sige, maghintay tayo. 7:30, wala pa rin. Yung mga kapatiran lang na tumulong. Alas 8, wala pa rin. Alas 8:30, wala pa rin. Alas 9 na, wala talagang pumunta. Paglabas nila, may nakahandusay na lalaki, brother. Kaya pala, walang nangyari. Lasing. Napaka-selfish na mga ganitong tao. Sana hindi mangyari sa atin ang ganito. Walang nangyari. Hindi kumilos ang Diyos. Bakit? Sarili lang ang iniisip ng taong ito. Iniiyak na lang natin sa Diyos. Pero hindi tayo galit. Anong iyak natin? Panginoon, kung di pa siya ligtas, sana maligtas na. Ngayon kung ligtas na, sana yung parusa o yung disiplina, makayanan niya. Kasi nag-suffer ang lahat. Gaya ni Akan, nag-suffer ang Israel dahil sa kanyang pagnanakaw. Brothers and sisters, pwedeng mangyari po ito. Kaya papasok ang disiplina. Ayaw ng Diyos na may kasalanan. Hindi siya makakakilos sa church. Tandaan nyo, kahit may secret sin ka, alam po ito ng Diyos. Pastor, may secret sin naman ako, pero wala namang nangyayari. May ministry pa rin ako. Anong sagot ko? You are used by man, but not by God. Tandaan mo yan. Hindi ka ginagamit ng Diyos. Wala kang reward in due time. Maring hindi namin alam. Maring walang makaalam. At walang parusa. Kung ligtas ka na, pagharap mo sa Diyos, walang reward yun. Nagpagod ka lang sa iyong buhay, Kristiyano. Tandaan niyo po. Kaya kung ako, may mga mali, hindi po ako ganun na, sige, may Diyos tayo. Lagi kong sinasabi, alam ng Diyos ito. Alam ang Diyos kung sinong may secret sin. Sige, tuloy ka lang sa ministry. Pero ito yung masasabi ko sa iyo, ginagamit ka na lang ng tao at di ka na ginagamit ng Diyos. Sinong nawalan? Ikaw. If I were you, mag-repent ka na sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Hindi masaya. Kung nasa kasalanan kayo, kahit makinig kayo ng sermon namin, uulitin ko, sabi ko, parang may talukbong ang Biblia sa iyo. Nagbabasa ka, wala kang natututunan. Wala nang hipo sa puso ang mga words of God sa iyo. Nagsiserve ka, responsibilidad na lang, hindi ka na masaya. Napipilitan ka na lang na nagsiserve. Why? At the end of the day, you are just pleasing man at hindi ang Diyos. Dapat magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Kaya tandaan nyo, ganyan ang disiplina ng Diyos. Minsan, ang disiplina, hindi ka pinapansin ng Diyos. Yun lang. Hindi ka na niya pinapansin. Walang talabang sermon. Walang talabang pagbabasa. Hindi ka masaya pag may fellowship. Parang wala na lang. Ang ibig sabihin nun, nagtatampo ang Diyos sa iyo. Hanggat hindi ka nagsisisi at hindi mo yan tinatalikuran, di kita papansinin. Alam niyo sa bahay, galit si nanay. Kahit anong papansin ang gawin mo, hindi ka niya pinapansin. Masaya ka, hindi. Ang hirap nun. Hindi ka niya pinapansin.
Lalapit ka, tatalikod siya. Ang hirap nun bilang anak. Ganun ang Diyos minsan. Mahal ka niya, pero sabi niya, iwanan mo muna ang kasalanan. Bakit? Kung mahal mo ko, magagalit ka sa isang bagay na galit ako. Tama? Galit ako sa kasalanan, anak. Mamili ka, kasalanan o ako. Kung ako sa inyo, piliin niyo ang Diyos. Tandaan niyo po ito. Next, ano ang goal ng discipline? Minsan kasi mali ang pagkaunawa. Na-disiplina yan. Ano ang goal? May goal po. Mayroon tayong gustong gawin kapag nagdidisiplina. Santiago chapter 5. Santiago chapter 5, verse 19 hanggang verse 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sinuman, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkakaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Ano ang goal ng disiplina? Para yung nagkasala, mag-repent. Nung di tayo ligtas, tayo ay gaya sa mga tupang naliligaw. Pero natagpuan na tayo ng pastol at tagapag-alaga ng ating kaluluwa, ang Diyos. After ng salvation, may mga anak na nalilihis ng landas, kaya pumapasok ang pamalo. Disiplina ng Diyos para mapanumbalik tayo. Kaya ano po ang isang goal ng discipline? For you to repent. Pero maraming dinidisiplina, hindi nagre-repent. Kaya nalulungkot po ako. Nagmamataas pa. 6 months lang naman yun. Kaya pagbalik niya, nagiging worse pa siya. Ikaw rin ang nawalan. Ang tone po ng discipline, hindi kami nagdidiscipline sa church dahil galit kami. Ang gusto namin, ma-realize mo yung sin mo at ma-restore ka. Okay? Kaya ini-expect namin, after na ma-discipline, pagbabalik yan, niyayakap uli. Okay ka na? Yan. Wag po, pag na-discipline, wag po nyo ganitong gawin. Hindi na ako mag-church, nahihiya na ako. Wala na akong mukhang ipapakita sa mga kapatiran. Yan ang simbolong walang repentance. Si David nagkasala rin, di ba? Mas malaki nga ang pagkakasala niya Pangangalo niya at patay. Pero nahiya ba siya? Hindi ho. Ang malaga sa Diyos, nag-repent siya sa Diyos. Kaya kung na-discipline kayo, 6 months, 1 year, balik kayo. Pagbalik, doon namin aasahan na mas mainit na ang pagmamahal mo sa Diyos. Bakit? Nagtanda ka na. Habang mag-isa ka, nare-realize mo, may mali ka. Tama? Brothers and sisters, kung may kamag-anak kayo dito na discipline namin, kaibigan mo, never nyo po silang pupuntahan. Never nyo po silang ititext na parang kinukomfort. Kapag ganun, nakakahinder kayo sa kanyang repentance. Na parang may kumakampi sa kanya. Naintindihan po ninyo? Huwag kayong magtampo sa kanya. Halimbawa, anak mo nagkasala. Diniscipline namin. Dahil anak mo, emosyon ang ginawa mo. Anong gusto nila, pastor? Gera? Sige. Sasabihin mo yung huwag tayong mag-church lahat. May problema ka. Kung anak mo yung na-discipline, anong sasabihin mo? Pagtiisan mo, wala akong magagawa. Kayo na ang Diyos ang bahala. May mali ka anak, di kita kakampihan. Ganun ang tamang Kristyano. At never nyo pong imimit. Halimbawa, may na-discipline. Sis, punta tayo sa Jollibee mamaya. Libre ka namin. Siguro, 6 months ka nang wala sa church. Awang-awa na kami sa'yo. Mali. Hayaan nyo po, ipag-pray nyo lang siya. Ano yung prayer natin habang wala? Sana ma-realize niya ang mali niya. Sana mag-repent siya. Kasi kung pumasok ka, kinomfort mo, baka ikaw pa yung dahilan para hindi siya mag-repent. At kung ikaw yung na-discipline, wag mong isipin na hindi ka nila mahal. Mahal ka nila. Gusto ka lang nilang mapag-isa at ang Diyos at kayong dalawa ng Diyos ang magtutuos. Ma-realize mo na mahal ka ng Diyos. Ayaw naming makasagabal sa proseso ng repentance mo. Kaya para mag-repent po sila sa kanilang kasalanan, huwag niyo pong kampihan kung may mali siya. Naintindihan? Pag tumawag siya, kailangan ko ng fellowship. 6 months na akong wala sa church. Fellowship? Ano yun? Sabihin mo, i-fellowship mo ang Diyos, sis. Nasa disciplinary action ka, para rin yan sa'yo. Sana malinaw po ito. Ano pa? Galatia 6, versikulo 1. Galatia 6, versikulo 1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ng iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Kaya ano po yung purpose or goal ng discipline? To gain back or restore an erring brother. Hindi kami namamahiya.
Kaya pag may na-discipline, wag po yung approach nyo parang pinapahiya natin siya. Hindi ganun. Wag nating i-put down siya. Kung na-discipline, as if parang wala, hayaan mo lang siya. Okay? Wag nyo po siyang i-put down at tignan na parang si Lucifer na. Nakita mo lang, ang parang kitongin siya, hindi ho. Pag-pray nyo lang po siya, at ang purpose ng discipline, para alalayan siya. May mali siya eh. O sabi dito, may espiritu ng kaamuan. Okay? Kaya huwag niyo pong haluan ng galit. Yan kasi, may ginawa siyang mali. Pati tayo, nadamay. Hindi ganun. May mali siya, tao lang siya. Pero dahil mahal natin siya, ang Diyos na ang bahala. Panginoon, kayo na po ang bahalang magbigay ng parusa or ng disiplina. Ang tone ng discipline dito, firm but with gentleness. Okay? Next. Pangatlo, ito ay para hindi siya hiyain. Hindi tayo namamahiya. Okay? Gusto natin, patuloy siyang magbago. Kaya may discipline. Kapag na-discipline ka at mabigat-bigat, mababago ka talaga. Kahit may kasalanan, itinitrato pa rin natin siyang kapatid. Okay? Huwag niyo pong itrato na parang, yan, ganito. Minsan kasi pag may nagkasala, ang isip natin, siguro hindi yan ligtas. Mali. Brother pa rin siya, pero kailangan niyang pagdaanan ang disiplina. Sa 2 Thessalonians, wala kasi kung time, chapter 3, isulat niyo na lang, verse 14 to 15, sabi dito, inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito, at wag niyo siyang pakisamahan ng siya'y mapahiya. Gayun may wag ninyong ituring siyang kaaway, kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. Wag ituring na kaaway, kundi pagsabihan bilang kapatid. Kaya may disiplina. Lastly, ano po yung good side ng discipline? Ang discipline, kapag ginawa ayon sa Biblia, in a godly manner, ano po yung effect nito? Totoo po, kalinisan, purifying effect. And then, mag-grow ang isang kapatid. And then, mawawala ang lungkot ng Holy Spirit. At yung open channel ng line natin sa Diyos ay mabubuksan uli. It means, yung discipline ay isang paraan din pala ng training ng Diyos sa atin. Kung tama yung pagtanggap, tama yung proseso, makakabangon ka uli, gaya ni King David, at mas mamahalin mo na ang Diyos. Minsan na kung nagkamali ama, di ko nahayaang mauulit muli. Kaya nag-mature ka na. My dear brothers and sisters, ulitin ko, sa kasalukuyan pag may disiplina, masakit. Pero para mas madaling matanggap, isipin nyo, ito pa rin ay pagmamahal ng Diyos. Kaya kanina sa aking illustration, yung karanasan ko po, yes, pinalo ako ng nanay ko, nagkaroon ng mga latay, pero umiiyak po siya. Mas masakit sa Diyos na malatayan kayo, na masaktan kayo, pero ito yung tamang paraan para magtanda at patuloy tayong magkaroon ng mataas na respeto sa Kanya. Tama mali? Tingnan niyo po yung mga batang hindi niyo dinidisiplina, parang wala ng respeto sa inyo. Kasi hindi niya natikman yung lagitik ng 2x2. Pero pag naramdaman niya yung 2x2 at medyo umika-hika, 1 week niyang dinamdam, di ba nagtatanda yan? Makita nga lang niya yung 2x2 kahit wala ka, iiwas na siya. Ganun po yun. Pagmamahal pa rin po yung palo. I-connect ko sa mga parents. Of course, pag bata pa, marami kasi ngayon, hindi na sila namamalo. Pero turo ng Biblia, kailangang paluin ng bata. Pero ang mga church school teachers po natin, hindi sila pwedeng mamalo. Kaya kung may mali sa anak nyo po yan, paluin din kapag may mali. Pero pag namalo kayo, kailangan nyong i-explain ha. Kung hindi, magagalit yung bata. Dapat ipinapaliwanag kung bakit napalo siya. Naintindihan po. I hope you learn something sa disiplina. Ulitin ko, ang pinaka dapat nyong maintindihan kapag dinidisiplina ka ng Diyos, dahil itinuturing kanyang anak at mahal kanya. At the end of the day, ang pamalo, ang pagkukorek ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Kapag napalo kayo, huwag magtampo. Gusto ko, isipin nyo, mahal kayo ng Diyos. Lalo na sa amin, huwag din po kayong magtampo kapag ang desisyon ko,
sister, brother, may mali ka, makaka-apekto sa church, hindi ka pwedeng mag-church for 6 months to 1 year. Pag ganun, huwag ka pong magtanim ng galit sa akin. Ito ay paraan ng Diyos para mapanatiling malinis ang ating iglesia. Session number 11 is done. Next week, gagraduate na po yung nakakumpleto. At pagkatapos nyo pong matapos ang 12 session, pwede na po kayong sumali sa mga ministry. Pwede na kayong mag-audition sa choir kung gusto nyong kumanta dahil natapos ang 12 sessions. Opo. Sa mga baguhan, kung natapos nyo ang 12 session, yes, pwede na po kayong mag-engage sa mga ministry. Yan po ang kahalagahan ng fruitful beginning. Next week, gagraduate na po, kaya paghahandaan din po namin. Okay? So mayroon kaming i-prepare na special po. Of course, may certificate. And then, may ibibigay po na tag-iisa. Innova ata. Toyota Innova. Kaya, church staff, i-prepare nyo po yung parking sa labas. Tag-iisa. Sa tingin ko, more than 50 Toyota Innova. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Mahal niyo kami, anak niyo po kami. Kapag may magkakamali, tinutuwid niyo po kami. At ang isang paraan para magtanda kami at matuwid, pinapalo niyo po kami. Ito po yung turo ng Biblia tungkol sa disiplina. Dalangin ko, Panginoon, dahil natutunan ng mga kapatiran, sana wag na nilang paratingin pa sa punto na papaluin nyo sila. Kung may mali, sana magsisi na sila, magsorry sa inyo, at iwanan na yung mga kasalanan na nagpapabigat sa aming buhay Kristyano. Nawa, Panginoon, mas lumalim ang pagmamahal nila sa inyo. Nawa, sa session na ito, nalaman nila na galit kayo sa kasalanan. At sana, kung galit kayo sa kasalanan, dapat magalit din sila sa kasalanan, kinatural, iiwasan nila ito. Dalangin ko patuloy ang Manila Central Church, Panginoon, sa paglago ng kanilang pananampalataya. At nawa, kung may nadidisiplina man ng Diyos ngayon, isipin niya na mahal siya ng Diyos at sana magkaroon siya ng pagsisisi at iwanan na niya ang karumihan sa buhay Kristyano. Uuwi po kami mamaya, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at pasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil po sa pagtatapos ng Session 11. We also pray sa paparating na District 5 Bible Seminar, Guam Church Grand Bible Seminar, maging yung Baguio Mission, nawa, Panginoon, maraming tao po ang maligtas. Once again, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, ingat.